Noong unang panahon, ang mga higante o mga giants ay totoong nag-i-exist sa ating mundo. Hindi ito katang-isip dahil ito po ay sinabi sa salita ng Diyos o Biblia. Ngunit sila ay na-wipe out nung nagkaroon ng malaking parusa ang ating Diyos sa ating mundo sa pamamagitan ng malaking baha na pinuno ang buong planeta ng tubig. Ngunit pagkatapos mga sangkay ng pagbaha, may mababasa na naman po tayong impormasyon mula sa Old Testament sa Biblia na nag-exist na naman itong mga sinasabing giants or Nephilim. Paano kaya nangyari ito? Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin kung papaano muli nag-exist o namuhay ang mga higante matapos ang matinding pagbaha nung panahon ni Noah. May ilan nga ba sa kanila na nakasurvive sa isang malaking pagbaha noon sa ating mundo? Papaano silang nag-exist muli at muling nabura sa ating mundo? Kung babasahin po natin ang unang libro mula sa Biblia na Book of Genesis, dito natin makikita mga sangkay kung papaano dumami ang tao sa ating mundo, kung papaano nag-scattered ang lahat ng mga tao at nagkaroon ng kanya-kanyang mga lahi. Nung panahon na yon, dalawa lamang ang lineage na kinikilala. Ito po ay ang lineage ni Cain. Ito ang lineage ng mga masasama. At ang lineage naman ni Seth, ang lahi o dugo ng mga kumikilala sa tunay na Diyos. Pero iisa lang po ang kanilang pinagmulan, si Adam and Eve. Ngunit sa panahon na yon, mga sangkay, dumating sa punto na halos na-invade ng lahi ni Cain o ng mga masasama ang ating planeta. Dagdagan pa po mga sangkay ang eksena ng mga sinasabing sons of God. Ito daw po ay ang mga fallen angels na nag-atlas laban sa ating Panginoong Diyos. Mga divine beings na may mga supernatural na mga kapangyarihan at sa kanilang ginawa na pakikipag-asawa at pakikipagtalik sa mga anak ng tao. Nagbunga ito mga sangkay ng katakot-takot na mga nilalang. Ito po ay ang mga Nephilim na nag-exist noong panahong iyon, mga higante, mga sangkay, na nakasulat po mismo sa salita ng Diyos o Biblia. Ayon sa Genesis chapter 6, verse 1 hanggang 4, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ganyan inilarawan ng banal na aklat ang kasaysayan noong unang panahon kung saan itong mga fallen angels nagkaroon ng interes sa tao, lalong-lalo na nung makita nila na ang tao ay magaganda. Ayon sa mga Bible scholars, mga sangkay, noong unang panahon, ang mga tao ay sadlak sa kalayawan ng mundo, lalong-lalo na sa pita ng laman. Nakikita ng mga anghel ng Diyos, lalong-lalo na po yung mga fallen angels, na ang tao ay talagang namang makalaman. Umiiral na pala sa panahong iyon, mga sangkay, kung ano ang umiiral sa panahon natin ngayon. Pinapairal ng tao ang pita ng laman. Nakita po ito ng mga sinasabing anak ng Diyos. Ito ang mga fallen angels. Nagkaroon sila ng interes, lalo na nung makita nila ang mga magagandang babae. Ang mga ito ay pumili ng kanya-kanyang magiging asawa. Nakipagtalik sila. At ang naging bunga ay mga higanting tao na may supernatural na kakayahan
kakayahan dahil nga sila ay mga Nephilim kung tawagin. Binanggit din sa Biblia na sila ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Umabot pa nga po sa punto mga sangkay na sila na po ay sinasamba ng mga naunang tao, hinahangaan dahil sa kanilang mga kapangyarihan. Dito na nagalit ang ating Panginoong Diyos at nabanggit pa mismo ng banal na aklat na sa galit ng ating Panginoon, sinabi dito, hindi nalalampas sa 120 na taon ang buhay ng tao sa daigdig. May iba na nagsasabi mga sangkay na ito ay pumapatungkol sa mga taon bago mangyari ang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha. Ang iba naman mga sangkay, sinasabi rin na ito daw po ay sumpa mula sa Diyos na ang tao ay hindi nalalampas sa 120 na taon ang kanyang edad. Tandaan po natin mga sangkay na nung araw na yon, ang edad ng tao ay umaabot sa 900 years old. Napakahaba ng buhay ng tao noon. Subalit ngayon mga sangkay, halos hindi na po makarating sa 80 anyos ang tao. Pag-usapan natin sa susunod ang patungkol sa sinasabing sumpa na ito patungkol sa edad ng tao. Ang mga Nephilim ay mga powerful, may supernatural na mga kapangyarihan. Hindi sila basta tao, maliban sa sila ay matatangkad. Mga higante, ayon sa pagka-describe sa Biblia, sila rin po ay may angking kapangyarihan na sa imagination lamang po natin makikita. Ngunit pagkatapos, naganap ang parusa ng Diyos sa tao o sa sanlibutan, sa lahat ng mga nag-i-exist sa ating mundo. Dito naganap ang flood of Noah, ang baha sa panahon ni Noah, kung saan tanging pamilya lamang ni Noah ang nakapasok kasama ang kani-kanilang mga asawa na bumibilang lamang sa 8 tao. Kasama dito ang mga hayop na pinili ng Diyos na may kanya-kanyang kapares para ma-preserve ang mga hayop na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa Biblia, na-wipe out ang lahat ng mga nilalang sa panahong iyon. Mababasa po natin yan sa 2 Peter chapter 2 verse 5. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Pagkatapos ng baha, na-wipe out lahat ng mga nilalang sa ating mundo at tanging mga nasa loob lamang ng Noah's Ark ang nabubuhay. Sila ang bumuo ng panibagong civilization sa ating mundo. Kung ano ang merong mga lahi ngayon sa ating planeta, ito ay mula sa mga anak mismo ni Noah. Ngunit nakakagulat mga sangkay na impormasyon dahil sa Biblia, matapos ang mahabang panahon, may nadiskubre ang mga Israelita nung binalak na po nilang puntahan o sakupin ang land of Canaan na ipinangako ng Diyos sa Israel. Ayon sa salita ng Diyos nung panahong iyon, nagpadala si Moses ng 12 na mga espiya, kasama dito si Joshua and Caleb, para i-explore ang sinasabing promised land. Sa kanilang pagbalik mga sangkay, may dala-dala silang balita. At ang balitang ito, ayon sa kanila, nakita nila na ang lugar ay napakaganda. Isang paraiso. Napakaraming mga prutas na noon lamang po nila nakita. Napakaganda ng lugar. Wala na silang masabi sa kagandahan ng lugar ng sinasabing promised land or land of Canaan. Subalit mga sangkay, may bad news. May nakita raw sila na mga higante. Ito daw po ay populated na mga giants. At ayon sa kanila, hindi na po pwede silang bumalik doon dahil sa kanilang takot. Ang mga higante pala noong panahong iyon ay nag-exist na naman. Ito kaya ay mula sa lahi ng mga Nephilim. So papaano sila nag-exist? May mga nakaligtas ba nung maganap ang baha sa panahon ni Noah? Ayon sa Biblia, ngunit malalakas ang mga taga-roon, malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante, sakop ng mga Amalekita, ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama nila, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang
ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. So isang hiwaga o isang misteryo ito, mga sangkay, magpahanggang ngayon kung papaano muli nag-exist ang mga higanteng ito. May nakaligtas kaya sa kanila sa pagbaha noong panahon ni Noah? O muling nangyari ang pakikipagtalik ng mga fallen angels sa mga tao noon kung kaya't nagbunga muli ito ng mga higante? Sa kasaysayan ay agad din namang natalo nila Joshua and Caleb kasama ang mga mandirigma ng Israel noon ang promised land na Canaan. Ang Canaan ngayon, mga sangkay, ay ang modern day Israel na tinatawag na promised land.